Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is irresistible grace. Kapag sinabing irresistible grace, it refers to God's sovereign work in salvation when He calls someone effectively. He also regenerates their heart, making them truly willing and be able to respond in faith. While the term may sound like God is forcing people to believe, it actually means He transformed the heart so that the person freely and joyfully chooses Christ. It's not about coercion, but about God's powerful and loving intervention that breaks down resistance and awakens God's heart. So ayon sa John 6, chapter 37 and 44, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. So, sinasabi po ito sa ating katuruan na God's grace in salvation is irresistible. So, sinasabi po dito na ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan ay hindi kayang tanggihan. So, kahit gaano pa tayo katigas ang puso, kapag ang Diyos ay kumilos sa atin sa magitan ng kanyang biyaya, hindi natin siya matatalikuran. Sa tamang panahon, maabot niya ang puso natin at mapapasuko tayo sa kanya. So, next is God's grace is not force or coercion. So, ang biyaya ng Diyos ay hindi sa pilitan o pinipilit. So, hindi tayo pinipilit ng Diyos, hindi niya tayo kinokontrol na parang robot. So, sa halip, ang kanyang biyaya ay kumikilos sa puso natin na may pag-ibig at katotohanan. Kaya kusa tayong tumutugon. So, next is God's grace leads to willing surrender. So, ang biyaya ng Diyos ay humahantong sa kusang pagsuko. So, dahil sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos, natuto tayong sumuko sa Kanya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto natin. Nakikita natin na siya ay karapat-dapat na pagkatiwalaan at sundin. So, dumako naman tayo sa ating applications. Love God because He first loved us. So, mahal natin ang Diyos dahil minahal niya tayo muna. Minahal niya tayo. Tayo ang unang minahal ng Diyos, kumbaga. So, hindi natin kailangan umuna sa pagmamahal. Ang Diyos ang unang nagmahal. Kahit tayo ay may makasalanan pa, kaya bilang tugon, mahalin natin siya ng taos puso. So, next is listen and obey with a willing heart. So, makinig at sumunod ng may willingness sa heart, sa puso. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi pabigat kapag naunawa natin ang kanyang kabutihan. Sundin siya ng may kagalakan, hindi sa pilitan. So, last is live by the grace of God. So, araw-araw ay umasa tayo sa kanyang biyaya, hindi sa sarili nating lakas. Siya ang nagbibigay ng kakayahan upang mamuhay ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. And ayun lang po, maraming salamat.